Gold is bleeding, kaya tara samahan niyo ako na i-analyze ang gold. Top-down analysis tayo from weekly, daily, and H1. So check natin kung ano yung mga trading opportunities natin for today or for the week. So let me share my screen. Ayan. So unahin na natin ang weekly time frame. Ayan. So, last week, kita nyo itong very aggressive move niya to the downside kasi di ba nagsalita si Powell. So, hindi man nag-cut ang Fed, mas mahalaga pa rin yung tone nila. Alright, so mataas pa rin ang uncertainty, may epekto talaga ang development sa Middle East for US economy. And sa press conference nga, no, sinabi nga rin ni Powell na inflation remains somewhat elevated habang solid pa rin ang pace ng economy. At dito, naging negative ang interpretation ng market para kay gold. Kasi instead na isipin ng market na mabilis na magkakat ang Fed, mas lumakas pa ang pananaw na baka tumagal ang high rates or hindi muna bumalik agad ang easing. So ngayon, idagdag mo pa yung geopolitical tension, lumala na yung Middle East na situation. Also, isa sa pinaka-importanting issue ngayon ang risk ng energy infrastructure. And yun nga, yung sa Strait of Hormuz, Reuters reported that Iran's Revolutionary Guard said they could completely close Hormuz if US threats against Iranian energy facilities are carried out. Sabi, so bakit mahalaga ito for gold? Kasi kapag may risk sa supply, sa oil supply, tumataas ang oil prices at kapag tumataas ang oil, tumataas ang inflation fears. So, syempre, dugtong-dugtong na yan. Itataas yung presyo ng mga pagkain, ng mga pangunahing bilihin. Alright, Reuters reported that oil prices rose on those threats. To Gulf energy infrastructure and gold fell as the market worried that conflict-driven inflation would keep rates higher for longer. Ang nangyari ngayon, may geopolitical fear. Normally, good yon for gold, di ba? Kapag may fear sa market. Pero kasi ngayon, mas malakas ngayon ang inflation and rates na concern. Kaya instead na gold, kasi nga safe haven, yun dapat yung binibili. Ang nangyari, mas pinapaboran. Alright? Muna ng market ang US dollar, yields, and yung liquidity. Okay, so enough na muna doon. Let's go to the chart. Weekly, as you can see, bullish pa rin naman. May higher highs and higher lows. Yung price ay above pa rin naman sa EMA 200. Kaya lang, just recently nga, after nitong highs na to, biglang boom, bumaba ang presyo. And ngayon nga ang price ay naririto sa previous resistance na possible naman din na mag-act as support. Kaya lang ngayon, very bearish pa rin naman tayo dito kay XAU-USD. So ngayon, nasa correction phase tayo ng market. And if we want to measure the FIB, ayan, so nasa 78% level tayo ng FIB. So yung tinatawag na last defense sa Fibonacci. Hovering siya dyan sa area na yan. Okay, so kapag nakakita naman tayo ng confirmation, bullish confirmation, especially sa lower time frame, pwede naman tayong mag-buy. Pero sa ngayon ay mahirap kalabanin itong mga malalaking candles na to, kundi masusunog lang ang account mo, especially pag maliit lang yung account mo or yung trading capital mo. Sa daily chart naman, ito yung markings ko last time. Kasi ito yung high sa weekly time frame and ito yung low. Okay? Yan. So, ibig sabihin, after tayo magkaroon dito ng indecision candles, alright, yung mga next na candle nag-wiggle-wiggle dyan sa area na yan. Pero, ngayon nga ay ina-attempt ng price na basagin itong support na to. Okay? So, kapag ganyan, especially kapag ang makikreate na weekly candle ngayon, ay talagang decisive, ibig sabihin walang weak, possible na mag-continue pa ang price to the downside. Alright, so ito pa yung next na level na pwede niyang puntahan. Nasa key zone tayo ngayon, pero wala pang confirmation kung magbabay na tayo. Then, baba naman tayo sa daily time frame, silipin natin. So, mas clear yung pagbabago ng momentum. Kitang-kita na sellers are in control. Kaya tayong mga retail traders dyan, kailangan ay i-respect natin kung ano yung ginagawa ng market sa ngayon. Mahirap mag-counter trend dito kay Goldie, alam niyo naman yan.
So very aggressive yung selling niya mula sa highs, bumaba siya dito sa EMA 200. Okay, so ito yung important na dynamic support area natin. So nasa major decision zone tayo. Kaya kapag nag-hold ito, itong level na to, possible na meron pa rin mga buyers na nagde-defend sa level na yan. Okay? Pero kapag tuluyan na siyang bumagsak, okay, ibig sabihin magkakaroon talaga ng deeper pullback, okay, and mag-continue pa yung price dito sa level na to. Right? So dito sa daily time frame, nasa magandang area tayo pero i-observe muna natin kung ano yung price behavior dito sa area na to, okay? Nasa crucial level tayo. And baba naman tayo sa hourly time frame. Tingnan natin. Walang kaduda-duda, nasa bearish structure tayo. Meron series of lower lows and lower highs tayong nakikita rito, okay? And also, yung EMA 200 ay pointing downward. Nag-sloping downward ang EMA 200. So, ibig sabihin, intraday ay bearish talaga tayo. Ibig sabihin, kahit magkaroon dito ng bounce, hindi ibig sabihin na mag-shift na ang structure from downtrend to uptrend. Right? Kasi possible na pullback lang yon. Kasi syempre wala namang straight line. Okay? So if magse-sell tayo dito intraday, kasi yun pa rin naman yung hahanapin natin dahil nasa downtrend tayo, pwede tayong gumamit ng fib from this high to the low. Yan, okay? So if ever na magkaroon ng bounce dito, alright, so pwede nyong laruin, pwede naman kayong mag-buy. Basta dapat lagi lang kayong merong stop loss. Yan. And ang first target nyo muna ay itong sa 61.8% kasi yan ang previous support na possible mag-act as resistance. So if makakita kayo dito ng bullish price action, ito muna yung first target natin and dito muna yung first target natin between 50% level ng FIB and 61.8 level ng FIB. Pero if magse-sell naman kayo, too late naman na if magse-sell kayo kasi nga sobrang baba na. Possible na magkaroon naman dito ng pullback. Alright, so just to recap, yan, so weekly bullish pa rin naman kaya lang nasa corrective pace tayo. Kasi technically speaking, normal lang naman magkaroon ng pullback kasi overextended na naman si gold, alright? Expected na magkakaroon talaga ng pullback kasi nga wala naman straight line. Sa ngayon, siyempre, hindi natin alam kung gaano kalalim pa ang ipupullback ni Goldie. Yan. Tapos daily, yan. So daily, nasa correction pace tayo. Kitang-kita, mas klaro. And nasa dynamic support tayo ngayon. Testing this, EMA 200. And also sa hourly time frame naman, bearish tayo because of the EMA 200 sloping downward plus creation of lower lows and lower highs. And when it comes naman sa fundamental, as mentioned, hawkish ang Fed ngayon. Alright, kaya nakakita tayo ng pagbaba sa mga kapartner ng mga USD pairs. And also mayroong oil shock, mayroong mga inflation fears. Yan. So yun ang mga reasons kung bakit humina ang Goldie Plus. Technically overextended na nga rin yung gold na kailangan na rin talaga ng pullback. So ayun lang, I hope marami kayong natutunan sa video na ito. And join na kayo sa aming community dahil good news, free community na nga kami with complete lessons pa from basic to advanced. See you inside!